or general o deflection, makukuha natin. So ito yung sa deflection, then ito naman yung sa slope. So lagay din natin yung value kasi may hinahanap eh. So palitan natin dito, which is ito ay negative 142 over 9. General equation lang dito sa slope. So nawala tayong aking screen. Narinig nyo niyo ako? Hirap na ito ah. Yes po. Rinig naman po at kita, sir. Kita ba yung screen? Opo, sir. Ayun, okay pala eh. Sa akin lang siguro yun. Ba't kaya sa akin na Baka sa sobrang bigat. So kung kita yung screen, tuloy natin. So ngayon, nakuha natin yung EIY prime tsaka EIY. So ang hinahanap pala dito yung slope at A tsaka slope at B. So madali na yan kasi nga alam natin yung sa slope at A, ang x doon 0. Sa slope at B, ang x doon 4. So substitute nyo lang yung value at so para makuha natin yung slope at A, ayan. So sa slope at A muna tayo. O sige, later on na lang. So at point A, x is equal to 0. Pero yan ay merong slope. So ang slope niyan muna, y prime. Y prime A. So yan yung ating hinahanap. So substitute nyo to dun sa dito. So kunin ko to. So yung x natin dito, so ito magiging 0, 0. So ang matitira na lang pala dito ay si 0 minus 4, negative. So yung mga negative 4, neglect nyo yun sa equation. Eh ang x to the 0, so 0 pa rin. So ito mga to magiging 0. So matitira lang pala dyan, itong si negative 142 over 9, which is equivalent nga daw sa YA prime. So lagay natin yung A. Yan. So pag negative, so meron dapat yung so pag nilipat nyo yan sa data, sabihin ko to. Yan. So data is equal to negative 142 over 9 EI. So yun lang yung slope. So pag sinabing negative, so may hint dito kasi sabi ko ata kahapon na pag negative yung slope nyo, clockwise yung direction ng ating slope. So kung babalikan natin yung ating elastic curve, tama yung aking drawing kasi nga pababa. Kasi kung maglalagay ako dito ng inclined line, ito yung slope ng sa A. Yan. So pamula doon sa vertical beam, doon sa original, hanggang sa sloping natin, ito yung slope A, which is ang direction niya ay pa clockwise. Yan. Then doon sa B, dapat yan, kung tama yung aking assumption, dapat yan ay negative, positive. Kasi ang slope dito sa B, ito. Yan. So ang reading niyan, pamula doon sa horizontal, hanggang doon sa sloping niya. So ito yun. Yan. So mali lang yung ko. Yan. Then ay data B. So which is counterclockwise. So dapat yung lalabas na result natin ay positive. Yan. So lagay lang natin yung at point B, x is equal to 4. Pero yung ating y prime ay equivalent, yb na lang lagay natin. So yb prime, so yun ang hinahanap. So substitute lang natin to. Equation. So itong magiging yb prime to. And yb prime. So yung ating x ngayon magiging 4. 4. Magiging 4 ngayon to. Yan. So 4 minus 2 magiging 2 pa rin. So 4 minus 2 magiging 2. So 4 minus 4, 0. So 0 to, 0 din to. Yan. So makukuha nyo ngayon si EIYB. Nalagay.
So, yung EIYB na yan, equal lang din yan sa delta B. Palitan ko lang. So, ano yung kanyang EYYB sa calculation? So, magiging positive yan kung so kayo na lang siguro ang kumuha. Hindi ko muna kasi matatagal rin eh. Sasubstitute lang naman yung value. So after nyo makuha natin itong delta B, yung slope B, proceed tayo doon sa deflection. So ang unang kukunin sa deflection, yung right end kasi given na yung x eh. So yung sa midspan kasi, sinabi bang midspan? Span lang pala. So pag sinabi midspan kasi nung between A and B, madali na. X is equal to 2 meter. Pero pag maximum deflection, hahanapin pa natin yung kung nasa location ng maximum. So dito muna tayo sa maximum deflection at right end. So at point C, yung x natin doon equal sa 5 meter. So ang hinaharap ngayon natin yung y. Yan. Sabihin natin yc. Yan. So kunin lang natin to. Substitute nyo na yung value ng x. So yun na yung deflection nyo. Madali lang naman. Haba lang yung equation pero ganoon pa rin naman yung anong value. So yc, so ito magiging 5. So 5 minus 2, 1. So 5 minus 2, 1. So yan ay 3. Ay 3. So 5, ito pa lang 1. So wala na to. So 5 minus 4, 1. I-raise to 1, 5, 1 pa rin naman yun. So tanggalin na lang natin. Okay. So times 5. Yan. So pag nakuha nyo yung value dito, yan na yung yc. Which is equivalent lang din yan sa slope ng, sa deformation ng C. So malalabas yan pag walang ginamit yung negative. Negative or positive. So, tingnan natin. Pag positive, ibig sabihin, pataas yung inyong deflection. Pero pag naging negative, pababa. So, ilan yun? Ilan kaya to? Kung alam ko, negative yan eh. Negative value. So, pababa dapat yan. Over. Yan ay over EI. Kung nakuha nyo yung EIYC, divide nyo lang. EIYC. Yan. So, kayo na lang siguro mag-calculator nito. Makukuha nyo yan dito, tapos palitan nyo lang. Pag naging negative dito, kahit dito, wag nyo lang ilagay. Kasi understand, para nasa naman, deformation. O pwede rin namang ilagay negative. Pag naging negative, para alam na downward talaga. Kasi hindi natin alam kung upward o downward. Dito. So, doon naman sa midspan deflection, midspan, sa maximum deflection between A and B, so hindi natin alam kung nasa nakalocate. So, para malaman natin, mas ang alam ko, pagka simply supported beam o between span ng dalawang support, kung nasa saan yung horizontal slope niya, horizontal line, nandoon yung maximum
deflection. So, parang sa fixed end, di ba pag horizontal yung slope, 0 yan. So, 0. So, ibig sabihin, malulukit natin yung using slope na equation na iseset natin as 0, malulukit nyo yung value ng x nun. Na nandun yung maximum deflection between A and B. Yan. So, may between A and B naman. So, dapat yung x nyo hindi lalampas sa 4 meter. So, pag lumampas sa 4 meter, may mali sa equation. So, tingnan natin. So, kayo nang bahala dito yung value. So, kukunin ko yung EIY prime. Iseset ko yung ating y prime as 0. So, ang i-apply lang natin yung x ay less than 4 meter. So, yung mga may x na ang value ay greater than 4 meter, tatanggalin natin doon sa equation. So, tingnan natin dito at for maximum deflection between A and B. So, yung EIY prime ko dito, 0. And itong x natin, retain yan. Retain to. So, ito, di ba yung ating x, pagka in-apply ko dito yung 4 minus 4, automatic, magiging 0. Ito kasi, pag 4 minus 2, positive pa yan. Ito mga to, positive pa. So, dapat, pag naging 0 yan, or greater than 4, ito mga to, hindi to applicable. Kasi ang equations lang natin ay 4, x is less than 4. So, pag in-apply nyo kasi, halimbawa, ang x nyo ay less than 4, o sabihin natin 2. So, 2 minus 4, negative. So, itong mga negative sign dito, doon sa pointed bracket, i-remove doon sa equation. So, tanggalin ko na to. So, ito rin. Halimbawa, 2 minus 4. So, negative din lalabas. So, tanggalin natin yan. So, ito rin sa kabila. Tanggalin yan. Ayan. So, matitira na lang itong 1429/9. So, by shift solve ng x value, so, ang x nyo dapat less than. So, may makukuha kayo diyang x na axis. So, patry na lang kung ano. Pa-shift solve. So, try ko din. So, 115 divided by x squared. So, alpha x squared. Okay. Minus 5 alpha x.
Nakuha nyo na yung value ng x? Sige, sino Grace? Sir. Sir, negative. Negative value? Opo, negative 1.34 po. Siguro ang iset mo na x ay mga 3, less than 4. Sige po. So lumalabas kasi sa akin 4.084 eh. So pag greater than, deflection yun eh. Sana yun sa tawag doon sa cantilever yun. Sa akin lumalabas 4.08. 4.08. Sa inyo ba? Ano lumalabas? So pag 4.08, tanggalin nyo na siguro itong Yan. Wala dyan yung deflection. So try nyo lang ito at saka ito. So ang maximum deflection between span A and B, wala dito sa, hindi greater than, wala dito sa triangle, na baka malapit dito sa rectangle. So pag ganun, tanggalin nyo lang itong So pa-check na tama ba tayo? Lumalabas sa inyo kung 4.08 din? Yes po, sir. So pag ganyan, mas greater than siya sa 4 meter, mali pa yung ating equation. So wala dyan yung maximum. So either yung isa right end, yung isa naman ay nandito pa sa less than but not greater than 2 meter. So nandito siguro. Yan, nandito sa, wala sa A and B. Nasa A at saka midspan. So try natin yun. So tanggalin lang natin itong Pahin ko lang ito. So pag 2 minus 2, wala na to. Yung mga may 2 minus 2. So ang i-apply natin kasi yung x is 2 meter. So dapat less than o pag less than 2, so ba 1 meter to. So magiging negative to, magiging negative to, negative. So matatanggalan to. Ayan. So mangyayari, ito na. So dapat may value na x dyan. X dapat ay less than 2. So nandun yung maximum deflection. Kasi pag dito, ibig sabihin ang maximum deflection nasa right end. Pag doon, mas malaki yung maximum deflection sa right end. Kasi ang A and B natin dapat ay less than 4 meter ang lalabas. Kaya lumabas ay greater than, so mali ito. Namang isang trial natin, dapat ang x ay less than 2. So check na natin. So yung negative 142/9, hindi ko pa rin isama. So ano lumalabas sa inyo? 1.49 meter. Hindi ko nilagay. Tama pala. Kasi makita. Pares lang ba tayo? Na 1.49 meter. Wala ba ako? So, pacheck na lang para
Baka kasi mali. Hindi 1.49. Yes po. Tama, 1.49. So pag ganyan, less than siya sa 2, so tama yung ating equation. So pag ganito kasi kainan, pagka greater than 4, so mali ito. Wala dito yung maximum deflection. So dito tayo sa pinakamaliit. Sa less than x is less than 2 meter. So kaya kasi natanggal yung x minus 2 kasi nga less than eh. So pag 1 minus 2, so magiging negative 2. So mariremove niya sa equation. Dito sa pag x is less than 2 meter. So applying yung 1.49 na yan, pag in-apply nyo yung 1.49 meter dun sa general equation ng deflection, so makuha nyo na yung maximum deflection. So ito yung ating general equation. So substitute lang natin dito. So mangyayari, yung mga negative values na, so ito magkakaroon ng 1.49. Ito magkakaroon din ng 1.49. 49. Ito 1.49 minus 2, di ba magiging negative? So tanggal na natin yan. Wala yan sa equation. Then itong x minus 2, wala din yan kasi 1.49 minus 2 magiging negative. Ito rin sa kabila, yan, saka ito. So tanggalin na natin yan. So matitira ngayon itong 1.49 times 1.49. So pag nakuha nyo yung value niyan, so EIY nga ay equivalent sa max. So max yan between, yan yung between A and B. Yan yung maximum between A and B. Kasi yung nandito sa kabila, sa triangular load, yung midspan to, yung greater than 2 meter to 4, hindi yung maximum deflection. Maliit lang yun siguro. So makikita niyo naman yung slope ko. Wala doon sa midspan. So nandito, siguro dito yung midspan, nandito siguro. So, wala dito yung kanya maximum deflection. So tama naman yung elastic curve. So pag nakuha nyo si Ymax, yan na rin yung, so pag nakuha nyo to, so dapat negative yan. So lalabas yan negative. So pag nakuha nyo, yan na rin yung ating delta AB na maximum. So lagyan ko siguro na maximum dito. Over EI. So ilan to? Ilan ko nga sa ano? So sa kanya ay so tama ba? Negative 14.996 or baka 15 to. Kasi exact eh. So pacheck na lang. So negative 14.996 over EI. So yan yung sagot dun sa delta AB. So ganun pa rin naman dito, sasubstitute nyo yung value na X. So yung double integration, mahaba yung calculation, pero hindi kayo magkakamali. So siguro magkakamali lang kayo dun sa mga sign convention. Yung sa sobrang haba kasi mga prone to mistakes eh. Ayan. So kayo na lang bahalang mag-calculate. So, understand nyo ba?
May questions kayo? Bago tayo mag-proceed dun sa last problem dito sa double integration method. So, papatay-patay kasi yung ating itong internet. Kaya medyo hindi naman siguro ako magbe-break. Continuous na natin. So, yung nakita nyo sa problem 8 point, ano bang problem to? Sample problem 8.2. So, makikita nyo, lahat na ng klase ng loadings, nandiyan na. So, kahit pabalik-balik train dyan, kahit gawin pang trapezoid, so nagkaroon nga tayong trapezoid, So, kahit pag nagbigay ako sa inyo ng any kinds of loads na nandyan, ang wala lang dito trapezoid, pero dito sa continuity natin, meron din trapezoid. So, pag ganyan, pag pinag-aralan nyo ito, takuhan nyo ito, madali na yung magiging exam, kahit any kinds of ano pa yan. Basta i-continuous nyo lang. Marunong kayo sa geometrical shapes, kung paano nyo kukunin yung mga y or yung values ng triangular, madali na yan. Basta wag kayo magkakamali sa sign. Kasi pag nagkamali kayo ng positive or negative, mali na rin yung equations. So, mahaba kasi. Pero hindi naman siguro ganito kahaba. Yung ano natin. Tingnan natin. So, kung pag double integration method. So, yung later na, may mas mabilis pa dyan. Mabilis kasi yung area method, tsaka yung conjugate beam method. Pero pinakamabilis talaga yung area method kasi hindi nyo kailangan memorizing of geometrical shapes lang. Hindi nyo kailangan mag-memorize ng formula. Yung yung geometrical shapes. Triangle lang naman, tsaka mga parabola. So anyway, proceed tayo dito sa last problem natin. So madali lang to kasi nga point load lang May concentrated tsaka couple. Na-discuss ko na doon sa kanina yung concentrated tsaka yung couple. So dito sa example 8.3, find the deflection at the left end of the cantilever beam loaded as shown below. If the cross section is 50 mm wide by 150 mm high. So pag ganyan, given yung cross section. So hindi siya naka-EI. So i-compute natin 'yan. Alam niyo naman kung paano kumuha ng moment of inertia, lalo na rectangle. So hindi na natin medyo yan. Kasi sa strength of materials lang yan, yung EI. So dito, hindi ko na kailangan kunin yung equilibrium equation. Yung support condition dito. Kasi hindi ko naman kailangan sa So di ba pag fixed, meron niyang ganito, meron din niyang axial. Pero dahil nga ito ay beam, at saka loaded, concentrated force, ang mga concentrated load o point load, so wala yung axial or horizontal load. So mayroon lang ito, tsaka ito. Pero yung value na to, hindi ko naman kailangan sa using double integration, hindi ko to kailangan. Kasi ang lagi kong angkat, near doon sa right end. So ang right end kasi nito, itong nasa fixed end. So pag ganyan, set ko tong A to si B. Yan. So near the right end B. So pag nag-cut ako dito, hindi ko naman kailangan yung support values. Kasi mawawala rin naman yan So makikita nyo lang, ito lang. Yan. So let natin yan as X. Tapos ito ay AA prime. So ito si X, ito si A, ito si AA prime. Yan. So solution natin. So ang required para nang hanapin dito, deflection at so sabihin ko ng YA. So yan yung hinahanap si YA. Yan. So is it negative or positive? So ang magiging elastic curve siguro ito. So assumption lang yung elastic curve nito Papaganong kasi. So baka papaganito. Baka papaganyan. So sa double integration method naman, hindi yung mahalaga itong elastic curve. So baka papaganito. Or paganito siguro. O pwede rin paganito. Yan. So, depende na siguro yan. So, mamaya, sa double integration, hindi mahalaga yan. So, pag naging positive, yung ating YA, pataas. So, pag ganito yung deflection. Pero pag naging negative, ito, nasa baba. Yung una kong ginawa. So, by cutting section at AA prime,
Yan. So, consider yung ating concentrated load. So dito, hindi nyo na kailangan ng continuous kasi wala naman tayong distributed load. So gagamitin nyo na i-continue yung value pag distributed load tapos hindi nag-intersect doon sa ating cutting section. Yan. Yan. So ito ay 250 Newton. Ito ay 2 kilonewton meter. Tapos may makikita. So doon na sa positive, so since ang focus ka natin dito ay internal bending moment, so makikita lang doon sa A muna ay si M na muna. So hindi ko napapakita yung shear. Pero may shear pa rin dyan ha. Pero hindi naman natin concern. Yan. So may makikita tayo din moment pag nag-cut tayo ng section. So cutting section at section cutting section at AA prime sa left. Nilagay ko ba sa kabila ng cutting section at left? Ayun pala, meron nga. Yan. So, yung concentrate cutting dito, so using summation moment at AA prime, counterclockwise positive. AA prime, positive. So, ito mapoproduce ng 250 Newton natin counterclockwise. So, 250 multiplied by X. So, hindi ko pa nalagay ang X. Lagay natin dito yung value. Ay, ito pala na X na. So, itong sa Itong sa 2 kN, meron niyang ang moment distance yan ay X pointed bracket na X minus 2. Yan. Itinan siya geometrical shapes do sa whole diagram. X minus 2. Yan. So, 250X. Yung couple natin, since magpo-produce yan ng clockwise, so negative 2 multiply do sa pointed bracket na X minus 2. So, since ito dapat ay 1, equivalent to 1, yan. So, lalagay lang natin yan ng 0. Yung exponent niya dapat ay 0. So, para equivalent to 1. Then, meron tayong nakikita moment na counterclockwise, so plus M. So, equate lang natin sa 0. Lipat nung sa kabila. Yan. So, madali lang. I-equal ko to. Paltan ko lang yung sign ng kabila. So, ito magiging negative. Ito magiging positive. Yan. So, pwede na natin yan i-substitute. Substitute so double integration method. So, nilala ko na, acronym ko na lang ha. Masyado kasi mahaba eh. So, EI double prime equal sa dito. So, yun uli. Para makuha natin yung function ng function ng y as a function of x. So, integrate natin to. So, integrating ng dalawang beses. So, copyahin ko lang to. So, magiging AY prime na to. AY prime. So, magiging 250, magiging x squared to. So, 250 divided by 2, 125. Then, ito, magiging 1. So, 0, magiging 1 yan. So, yan. Then, meron tayong constant na C1. So, integrate ulit natin. Isa pa. Para maging function of y na siya. So, magiging wawala to. Nawala yung equal So, 125 divided by 3. So, wala naman yung So, may point kasi yun. Kaya, over 3 lang natin. Then ito, magiging 2. So, magiging 2 divided by 2. 1 na lang yan. So, plus C1 X plus C2. Yan. So, nagkaroon tayo ng dalawang constant. So, para makuha natin yung constant yan, applying boundary
Boundary condition. So, yung mga boundary condition, tingnan nyo yung support condition sa diagram natin. So, i-apply natin yun sa table 8.1. So, at x is equal to, so lagi tayong left eh. So, at x is equal to 4 meter, yung y natin dito, o yung y prime din natin, di ba pag fix, ang slope natin dyan, 0. So, pwede rin mauna yung y, pwede mauna yung, pag inuna kasi natin yung y is equal to 0, may makukuha, wala tayong makukuha. So, unahin ko muna yung y prime. Y prime is equal to 0 para makuha natin si C1. Kasi pag inuna natin yung y is equal to 0, wala tayong makukuha ng value. So, palas kasi constant, may 2 unknowns. So, substitute natin to dito. So, 0. So, yung ating x ngayon value ay 4 meter. And dito, 4 minus 2. So, mangyayari positive, di ba? So, consider natin yan as 2. So, yung 1 nga pala, dapat hindi na consider. Yan. So, tanggalin ko na to. So, ilan itong ating C1? So, lipat nyo na ito sa kabila. Ilan yung value ng C1 nyo? $1996 ba? So, pacheck na lang kung 1996. So, pag nakuha natin to C1, apply naman natin yung at x is equal to 4 meter, yung y naman yung 0. So, hindi pwede magsabay yung y prime at saka y. So, magkahiwalay yan kasi nga, isang coordinate lang tayo, isang axis lang tayo, x and y axis. So, pag x is equal to 0, x is equal to 4 meter, y is equal to 0. So, ito ay y is equal to 0. So, yung x natin dito ay 4. So, 4 minus 2, 2. So, nakuha natin yung value ng C1 natin, positive pala, na 196 times 4. So, makuha nyo si C2. So, si C2 ay so pacheck ka kung tama. Negative 15976 over 3. So, ito yung kanyang C2. So, substitute lang natin doon sa general equation natin dito para makakaroon tayo ng general equation. So, si C1, 1996. And si C2, negative 15976 over 3. So, ito yung ating general equation for deflection. So, hinahanap naman kasi, deflection lang. So, pwede nyo rin substitute dito sa isa, yung C1. Pwede substitute natin. So, yung C1 natin dito ay 1996. 1996 yan. So, since ang hinahanap ay deflection at the pre-end o left end, ito nga yung pinaka-pre-end sa YA. So, at x is equal to 0, at x is equal to 0 kasi nga yung ating nag-start kasi tayo sa joint A eh. So, 0 dyan. Y natin, ang hinahanap ay is equal to y A. So, substitute natin value. So, yung E dito, di ba given na? 69 gigapascal. So, equal yan. So, ang unit pala nito since ito ay Newton,
So, baka kamalito kayo sa unit kasi kailangan natin ng unit eh. So, unit natin dito, Newton meter cube. Newton meter cube. Kasi nga, ito kasing ating EI double prime, di ba, moment pa lang yan. So, Newton meter. So, in-integrate nyo ng dalawang beses, i-meter yon. So, multiply nyo lang to ng Newton meter cube. Tapos to sa EIY ay Newton meter squared. So, Newton meter squared. So, ganoon din sa ano? Doon naman kasi, hindi naman hinahanap. So, okay lang naman. Pero may unit, may unit din yon. So, dito kasi kaya natin nalagay kasi nga, gagamitin na natin yung value ng EIY. So, dahil ito ay 69,000 gigapascal, equivalent yan sa 69,000 times 10 raised to 6 ng Newton per or Pascal. So, equivalent sa Pascal or Newton per meter squared or times 10 to the cube na lang pala para maging megapascal. So, megapascal kasi equal yan sa Newton per squared. Yan. So, yung I natin dito, since ang given, cross-section ay 50 mm wide by 150. Yan. So, alam natin, pagka rectangle, ang formula ng moment of inertia with respect sa neutral axis o doon sa centroidal ay ph cube over 12. Yan. So, lagay lang natin dito. Yan. So, kung sasubstitute nyo dito yung value, ph cube, so yung b natin dito ay 150 mm or yung 150 cube, kaya maging mm raised to 4 to. So, makakancel dito yung squared. 2 na lang. So, Newton, ang lalabas ngayon, Newton mm square. So, yan ay equal. So, ito pa lang yun ha. Ina-apply ko pa lang dito. So, yan ay equal sa dito. So, yung ating x nga daw ay 0. So, 0 to. 0 minus 2, di ba negative? So, 0 din yan. So, times 0. So, 0 din to. So, matitira ay ito palang negative 1,5. So, tama. Pag naging negative to, ibig sabihin, downward yung ating ano. So, ito ang tama. Yung una kong assumption, hindi itong pangalawa. So, ito palang tama. Pero hindi ko lang alam doon sa ano hindi ko lang alam doon sa tukunin ni Newton kung pataas. Pero alam ko downward talaga. Yan. So, dahil ito yung Newton meter cube, lumabas. So, multiply lang natin yan ng, yan, nalimutan ko si Y. Si YA. Si YA kayo dito. Times YA. Yan. So, dahil ito ay Newton meter cube, makakasil yung Newton. So, alam natin yung 1,000 mm, pag multiply, kinupi yan, magiging mm cube din to. Then, equal yan sa meter cube. Makakasil ngayon yung ating cube, tsaka to. Then, makakasil ko to Newton, makakasil ko na to Newton. So, matitira na lang dito ay, so ito mm squared, pwede ko tong, kasi ito mapupunta to sa ano eh. So, dahil pwede ko tong kasilin yung isa, ito. So, matitira na lang dito ay mm na lang. Yan. So, by simplifying, so YA natin ngayon, i-divide ko ngayon yung constant na YA. So, lahat ng constant dito, i-divide ko dito. Yan. So, lalabas ngayon ay negative pala, times 1,000 nyo, cube. Then, divide nyo ng 69 times 10 to the 3. Then, divide nyo rin ng
nalimutan ko dito yung base cube over 12 ba? So may 12 ba? Over 12. So divide nyo ng base cube over 12. So 50 times 150 cube over 12. So lalabas yung YA natin ay 5.49 mm. So negative yan. So ibig sabihin, pag negative, downward yung inyong deflection. Pababa, hindi pataas. So ito nasa baba ang tama. Pero ito nasa 2 kN, hindi ko sure. So, pero yung nasa joint ay tama, nasa baba. So pa-check na lang kung tama yung ating calculation, yung pag-compute ko ng calculator. So pag walang nag-raise ng hand, ibig sabihin yung aking pinimpute, baka tama naman siguro yung pag-calculate ko. So, may questions kayo? Sige, Mr. Jericho. Sir, good morning po. Sir, hindi po ba sa C2 po ang value po is 15964 over 3 po? 159. 64 po. Sige. Tama ba yon? Hindi ko alam eh. Ay, sige po. 1596 ano yan? 64 po. 159. 15964. 15964. So, tama ba yun? 15964? Sige po. So, 15976 po lalabas if 1997 po yata yung nilagay niyo po sa calculus. 15976? 15964 po, sir. Tama, sige. Over 3. Apo. So, tama. Sino ba makakano? Kailangan may dalawa eh, para hindi ko sure eh. Yun din po, sir, na compute ko. Sige, 159. 15964. So, ilan ngayon yung ating deflection dito? Maliit lang siguro difference kasi 900 lang eh. So, sa calculator lang yon medyo pagta-type. So, ilan ngayon dito? So, parang divide nyo lang yung kanina 15764 ata. Tapos multiply nyo dito. So, yun yung ilalabas. So, anyway, tatanggalin ko to para kayo na lang maglagay. 5 point something yun. So, baka 5 point something din. So, kayo na lang yung tatagalan eh. So, may questions pa kayo dito? So, kung lang naman double integration method. Kakat lang kayo near the right end. Tapos, pag net kayo ng x doon, then, pag may mga distributed load na hindi continuous nyo. Tapos, apply kayo kunin nyo na yung moment as a function of x. Then, substitute nyo dun sa equation ng double integration method. Integrate nyo, kailangan nyo integrate ng dalawang beses. At magkakaroon ng constant yun. Apply nyo ng boundary conditions. Then yun, makukuha nyo na yung general equation. Tapos, at any point, makukuha nyo yung displacement or deflection at slope at any point. Sige, given na yun ang function eh. Wala kayo questions? So kung wala kayo questions, siguro i-discuss ko lang yung kahit topic lang ng area method para next week calculation na lang. Makita ko lang
Nakikita niyo na yung screen? Yes po, sir. Nawala po. Nawala nga. Ba't bigla nawala? Nakikita niyo na screen? O iba tong na-present ko? Wait lang ha. Sir. So, dito tayo sa area method. So, dito sa area method, since na-derive na naman natin yung elastic beam theory, i-apply lang kasi natin yun dito. So, instead by function, so ang gagamitin natin dito by geometrical shape. So, mas mabilis to compare sa double integration method. Pero mas accurate yung double integration method. Ito kasi, pag hindi ka masyado sa areas, tsaka yung drawing mo ng elastic core, mamamali ka na rin. So, pwedeng pala, sinong may gusto magbasa nito sana? Yung first article natin dito sa 8.4. Sige, Resmar. Paano na lang? Moment area theorems. The initial ideas for the two moment area theorems were developed by Otto Moore and later stated formally by Charles E. Green in 1873. These theorems provide a semi-graphical technique for determining the slope and deflection at a specific point on a beam due to bending. They are particularly advantageous when used to solve problems involving beams subjected to a series of concentrated loadings or having segments with different moments of inertia. To develop the theorems, reference is made to the beam in figure 8-15a. If we draw the moment diagram for the beam and then divide it by the flexural rigidity, EI, the moment over EI diagram shown in figure 8-15b results by equation 8.2, which is d theta equals m over EI dx. So, Tuloy thank lang po, you. sir. Oh, yun na, sige na. So base nga kay Resmar, ito kasi itong unang equation natin, itong figure 8-15, pinakita niya lang kung paano kukunin yung slope, kung paano kunin yung isang slope nung using moment area theorem. So, makikita niyo sa figure 8-15a, meron tayo yung varying load. Then, tinuro niya yung moment diagram. Yan, with respect sa EI. So, pati yung rigidity, yung kanyang diagram, yung kanyang cross-section, dinivide niya doon sa moment. So, dinuro niya yan ng using shear and moment diagram. So, kung mapapansin nyo, itong equation na to, na-derive na natin to last yesterday, yung d theta is equal to m over EI theta x. Yan. So, para ma-derive natin to, magamit natin yung moment area theorems. So, ang ginawa niyan, naglagay siya dito ng integral. Nag-integrate siya dito from point A to point B. Yan, integrate niya. So, mapapansin, nag-integral dito from point A to point B. So, integral lang d theta from point A to point B, equal lang yan dito sa
Yan. So, delta BA. Yan tawag niya. So, delta BA. So, delta BA muna. Equal din sa integral of from A to B. Yan. So, moment over EI dx. Yan. So, yung delta BA na yan, with delta B over A, kung titingnan nyo dito sa figure C natin, di ba nagkaroon tayo ng elastic curve? So, alam natin, pag downward yung ating loadings, ang kanyang deflection, downward din. Yan. So, alam natin na yung spin tsaka roller, may support, may slope yan. So, ang ginawa niya, nagdraw siya dito ng slope. Dito kay A. Ito yung slope kay A. Ito naman yung slope kay B. Yan. So, dahil nga delta BA, so from A to B, or yung with reference sa tangent, kasi ito yung slope, kaya tawag niya slope at tangent, kasi nga tangent is equal to slope din. So, pares lang naman yung slope at saka tangent, equal lang yan. Kasi nga napakaliit nung, maliit lang yung sloping niya. Kaya yung slope ay equal sa tangent. So, yung ating, so papalitan na, dito kasi kay area theorem, tawag niya tangent. So, in reference dun sa tangent A to B, ganito yung basa natin yun. Kaya naging delta BA with respect sa A. Or yung tangent sa B with respect to A. Yung, kaya naging slope ng BA, ang basa dun ay yung slope ni B, from slope ni B, with respect dun sa slope ni A. O tangent ni A. Yung slope kasi ni A, tsaka tangent ni A, equal lang yun. So, ganun ang basa ng delta BA. So, from sa slope ni B, with respect dun sa tangent ni A, ay equal nga dito. Or, ganun yung naka-pa-arrow siya ng ganyan. So, mahalaga yan sa sa later na problem solving natin. So, dapat alam niyo yun. So, yung from point B, with respect, slope ni B, with respect dun sa tangent ni A. Yan yung basa. O, kung haba natin, ganito yung reading. Yan. So, from slope ni B, with respect sa tangent ni A, ang reading, ang sulat nun ay delta B over A. Ito. Ay equal nga daw sa integral of AB moment EI dx. O kung babasahin natin, kung babalikan nyo to, itong ganitong equation, yan, yung ganyan, yung integral na yan, equal lang yan sa area between AB or area between BA. Parang hindi kami ito. Area between BA. So, pag ganon. So, pag ganyan, so sabi niya, yung theorem 1 daw ni Otto Moore ay yung the change in slope daw between 2 points on the elastic curve. So, yung 2 points kasi yan, yung A and B, ay equal daw sa area ng moment over EI diagram between the 2 points. Yan. Or, yung delta BA nga natin daw ay equal sa yung delta BA natin, equal lang yan sa area between AB. So, yun lang yung area between AB. So, multiply nyo lang yung area na yun. Sabi, area daw. Area between 2 points AB. So, kung gusto nyo makuha ng slope between 2 points, slope ni yung points nga B with respect sa A, kunin nyo lang yung area between them no moment over EI. So usually pag may mga ganitong ginagawa na EI pwede rin namang ganito yung normally kasi ganito yung sa strain na materials. So kung nataka na to sa inyo, ganito yung normally. Yung EI hinihiwalay muna. Hindi muna dinidivide. I-divide lang yan pagka magkaiba yung cross-section. So, area na ngayon yan. Karoon pa rin, area ng AB. Kaso nga lang, hindi na siya moment over EI. So, moment na lang siya nung diagram. Moment lang. So, yung EI, hindi mo nyo muna dinivide doon sa moment. So, later on, pares lang naman dinalabas doon. So, ginagamit lang yun, ito, pag magkaiba yung EI.
yung kanilang cross-section. So pag constant naman, so ihiwalay nyo muna yung EI. Para hindi na uli kayo mag-drawing ng diagram for moment over EI. Kasi yung superposition method natin, yung moment distribution, so yun na rin yun. Yung drawing natin na so sa yung moment diagram using superposition method. So yun na rin naman yun. Yan. So ito yung first theorem pag sa slope. So may second theorem pag naman hindi naman siya deformation. So tangent ng tawag doon, tangent between 2 points. So sinong makakapagbasa nitong the second moment area theorem? So anyone na magpipresenta? O wala bang gusto magbasa? O tawag ako. Try natin si Jamaica. Miss Jamaica. Speleta. The second moment area theorem is based on the relative deviation of tangents to the elastic curve. Shown in figure 8-15 is a greatly exaggerated view of the vertical deviation dt of the tangents on each side of the differential element dx. This deviation is measured along a vertical line passing through point A. Since the slope of the elastic curve and its deflection are assumed to be very small, it is satisfactory to approximate the length of each tangent line by x and the arc ds prime by dt using the circular arc formula. S is equal to theta r, where r is of length x. We can write dt is equals to x d theta. Using equation 8-2, d theta is equals to m over ai dx. The vertical deviation of the tangent at A with respect to the tangent at B can be found by integration, in which case... So ito na yun. So okay na. Thank you Miss Jamaica. So dito naman sa second moment area theorem ni author, so hindi pa to yung deflection. So mamaya sa sample problem, makukuha nyo yung deflection pag geometrically shaped. So by na lang yun. By trigo at geometry. So sa second theorem niya, kung mapapansin nyo, di ba may exaggerated tayo nga dito na sa 8-15D, may exaggerated tayo na elastic curve. Yan. So kinuha ko yung at point B, inano ko yung slope. So yung slope nga ng point B, equal lang din sa tangent B. Kasi nga napakaliit lang yan. So ito yung slope o tangent B. Sa second moment, sa theorem kasi ng area method, ang tawag nila moment, tangent is the slope. Yan. So, nag-plot ako dito na slope. Yan. So, for example, hinahanap ko yung distance nitong dt na to. Ito. This prime. So, magkukuha ko ng slope din dito. Maliit. Yan. Slope niyan. So, may changes kasi yan ng slope. May changing. Ito. So, kung isusum out niya, may makikita kayo dyan parang arc. Ito. So, nagkukunin ko yung slope nito. Yan. So, pag ganyan, magpo-form kasi yan ng, hindi kasi dito kasi mahirap eh. So, actually, mag-image yan eh. So, at hindi pala pwedeng palakin. Sobrang liit. Tanggalin ko na lang yung red Magulo. Yan. So, may dalawang, ito kasi yung dx. Yan. Ito yung dx natin. So, yun din yung moment over AI. Yan. So, kinuha rin niya yung tangent niya o yung slope. So, nag-plot siya ng slope dito sa sa right end. Tapos, nag-slope din siya dito sa left end. So, nagkaroon siya ng dalawang line. Ito yun, no? Yan. Na yung distance nga niyan, kung titingnan ay in-assume natin as ds prime. Ds prime. So, alam natin na yung ds prime nga, may radius of curvature yan. So, na-equal nga yan sa, kung tatandaan nyo yung kahapon, na yung length ng curvature equal yung sa radius of curvature times theta. Ito. Yan. So, dito, yung S niya dito, equal yan sa ds prime. Dito.
So sinabi niya nga sa problem, dahil sa sobrang liit yan, kung titingnan yan sa mga layuan, hindi talaga yan medyo negligible. Kung nakikita dito, mag-i-equal na ngayon yan sa dt. Yan. Yung ds prime ngayon, mag-i-equal na ngayon sa dt. Which is, ang reading na ngayon ay vertical. So dahil itong basa ds prime, napakaliit yan eh. So i-consider na lang as vertical. So kung sasubstitute, alam natin na yung ating, dahil nga ito ay dt lang, so instead na data, sasubstitute natin dyan ay d data. Tapos yung ating radius dyan, since maliit lang naman to, di ba naka-incline, equal na rin yan sa x. Yan. So kung lalayo pa kayo ng lalayo, yung x mag-i-equal na doon sa incline. So kung sasubstitute yung value, yung s natin naging dt, yung r natin naging x. Yung d theta, since maliit lang yan, so kaya naging d theta. Yan. So alam natin doon sa base doon sa equation 2, itong kanina ito, moment over EI, substitute lang natin doon sa equation dito. So lalabas dt is equal to, substitute lang natin yan. So lalabas yan ay dt equal sa x multiplied by moment over EI. And d theta. So, wala pala akong data dito ah. Ayan. So by integrating natin yung equation since ito ay from B, so yung from tangent B, so with respect sa tangent B, from point A, between 2 points ulit, between 2 points ng A and B. So from point A, with respect dun sa tangent B, yan, integral nyo to. Integral nyo yung both sides. So ang lalabas dyan ay yung TAB. So ang basa ulit dito, kung paano natin binasa yung sa slope na TA from point A with respect dun sa slope ni B o tangent ni B ay equal ngayon sa integral of AB x moment over EI dx. Yan. Dx pala to, sorry. Pinahirap mo pa dito, dx pala to. So, dx pala to. Yan. So, kung papansinin nyo, itong portion na to, di ba sabi ko nga kanina, itong integral of A to B, moment over EI, area lang yan. Area nung diagram from point A to B. So, ang basa dyan, ang lalabas, lalabas ko ngayon si x dito. Yan. So, kung mapapansin nyo itong ganitong equation, yan, di ba area? Tapos itong yung x niyan, kung mapapansin nyo, yan yung centroid. Centroid ng mga areas ng moment diagram. So, simplifying, naging equation 8-7, yung tangent A, tangent point A with respect do sa tangent B, yan, ay equal do sa centroid ng moment diagram or moment over EI times area ng moment over EI. So, ito yung sinasabi sa theorem. So, simple din natin simplify yan. Ito yung sinasabi sa theorem niya. So, simplifying natin, pwede natin gawin na tangent yung AB. So, hindi ko lang masubscript equal sa area ng AB times, so kung saan kayo nag-point dito, doon din yung magsisimula yung centroid. So since nag-start tayo sa point A, so A dapat yan. So doon lagi mag-start yung point. Kung saan kayo nag-point ng slope, so kagaya ito, tangent point A with respect do sa tangent B, so ang starting ng inyong x bar ay A. Yung centroid nyo is A. So halimbawa, sabihin naman tayo, tangent point B with respect sa tangent A, so babago lang to. So ito magiging so tangent point B with respect sa tangent A, so area ng BA, area between BA, then yung centroid nyo from B naman.
So, parang hindi kayo malito. So, sa sample problem, hindi mo kayo malito. Pag nagamit natin yan, parang hindi kayo malito. And yun yung principle. So, ito mga ito, hindi to deflection na. Tangent pa lang yan. Yan yung, so sa tangent AB, ito yan. Yan. Ito yung tangent AB. So, hindi yan, kung mapapansin nyo, hindi yan deformation. Ang laki ng ano. So, by gagamit lang tayo dyan ng geometrical shapes, makukuha na natin yung deformation dito sa maliit na to. Dito. Kung hinahanap yung deformation dito. So, by using ano yan, by similarity triangles, makukuha na yan. So, pag naman, kung mapapansin nyo dito sa figure 8-15F, ito yung tangent A with respect to B, ito naman yung tangent B with respect sa A. So, hindi yan equal lang, hindi yan equal. Yan. So, nag-iiba yan. So, depende yan sa hinahanap sa problem, kung ano yung mas convenient sa inyong gawin na, o kung nasa saan yung inyong method of superposition na area diagram, so either dyan sa dalawang gamitin. So, kung saan yung mas convenient sa calculation. So, yung tinuro ko yun sa chapter 4, yung last topic natin na superposition method, i-apply dito. Dito sa area moment method o moment area theorem. Yan. So, ito lang yung tatandaan nyo, yung principle na to, tsaka ito. Hindi yan yung, itong nakikita nyo slope, hindi yan yung slope dun sa nakuha natin sa double integration method, di ba yun? So, yan lang ay slope ng tangent ng between points A and B. So, pag kinukuha yung slope dun sa support, gagamit pa tayo ng geometrical shapes. So, ano na naman yun? Mga triangle. Then, dito sa procedure for analysis, so, ganun pa rin naman kung paano natin dinerive yan. Ganun lang din dito. So, yung una nga, i-draw nyo muna yung elastic curve. So, napakalaga ng elastic curve. So, una pala dito niya, yung moment over EI diagram. So, yung moment over EI diagram, o pwede rin namang moment diagram lang. So, sa akin kasi, pag hindi given kasi yung EI, pag given ay constant, so kahit hindi nyo na i-consider muna yung EI, moment diagram na lang na natutunan natin doon sa chapter 4 using superposition method. So, pag na-draw nyo yun, draw nyo rin yung elastic curve. So, exaggerated yan. Yan. So, after nyo madraw yung elastic curve, so mag-ano kayo na 2 points. So, doon sa elastic curve, mag-assumption kayo ng slope o tangent A o tangent B. Then, gagawa nga kayo ng base doon sa equation. Then, may sinabi dito sa diagram na pag counterclockwise nga daw, ano ba sabi dito? Ito yung sa iba pala to. Sinabi ba dito yung slope? So, pag nahihirapan kayo mag-draw ng elastic curve, so dito, gamit na gamit yung elastic curve. So, pag nahirap kayo medyo hindi nyo ma-define yung elastic curve, so draw kayo ng moment diagram. Using doon so iba pa yung moment diagram by superposition, iba pa rin yung moment diagram doon sa yung by loadings. So, pag nahirapan kayo mag-draw o mag-assumption ng elastic curve, so mag-draw kayo ng moment diagram. So, nakabase kasi doon nga yung elastic curve. So, pag positive, concave, up. Pag negative, concave, down. So, yung intersection naman ng dalawa na yun, nasa point of inflection. Pag lang hirap kayo mag-assumption ng elastic curve, hindi nyo ma-define. Yan. So, after nyo ma-draw yung elastic curve, so, i-apply nyo na yung moment area theorem. So, yung moment area theorem ngayon, mag-draw kayo muna ng slope ng tangent between 2 points. So, pag nag-draw na kayo ng assumption ng between 2 points, i-apply nyo na yung equation. Yung equation 8.7 and equation 8.5. So, yun lang naman yung gagamitin doon. Then, yung pag nakuha nyo na ngayon, gagamit kasi tayo doon ng mga geometrical shapes. So, kung tatandaan nyo yung sa strength ng materials nyo, tsaka nasa likod ng book ni Hibler, alam naman natin yung area ng triangle, tsaka centroid ng triangle. Pag naman trapezoid, hatiin nyo na lang sa dalawa. Itong pagparabola, sa akin, kahit hindi nyo na ito memorize, ang memorize nyo na lang yung nth degree. Yung nth degree curve. So, ganoon lang naman pagka second degree na parabola, di 2 plus 1, 1/3 or 2/3. Pag ganito kasi, ganyan, 2/3 ng area.
So, ang medyo familiarize ako, ito lang. Yung 1/3 base times height. Tapos yung x bar niya, 1/4 times base. O, pwede rin naman to. Yan. Kasi itong nakikita nyo naka-concave up na ganyan, makukuha naman din natin yan. Kasi kung i-consider nyo yan as rectangle, halimbawa, ito lang kung area. So, kunin nyo lang ang rectangle, minus nyo yung area nitong parabola na to, so yun din yun. Equal lang din. So, kahit hindi nyo na to memorize, ito, tsaka ito. So, kahit wag nyo na to memorize. Ito lang nth degree. Tapos minus nyo na sa rectangle. Yun, parehas lang din yun. So, pag ang area, 1/n plus 1 base times height. N degree yun. Tapos pag naman x bar, pamula dun sa jam niya, 1/n plus 2. So, madali na memorize n plus 1 plus n plus 2. Then dito ito rin, sa stenometres, kay Singer to eh. So, ito rin yun. Yan. So, parang tatandaan nyo lang naman dito itong nth degree curve. Itong triangle at saka rectangle, madali na yan eh. So, pag area ng nth degree, 1/n plus 1 base times height, yung kanyang centroid from the jam, 1/n plus 2 multiplied by base. So, gagamitin natin yan dun sa pagkuha ng mga areas ng using area theorem o area method. So, siguro next week ko natutuloy yung problem. So, tandaan nyo na lang muna itong equation 8.7, tsaka 8.5, or para may advance info kayo, siguro baka i-upload ko to or i-upload ko next week or later. Itong para may ideas kayo sa sample problem natin tomorrow. Next week. So, actually, madali lang to eh. Madali lang ang cantilever, tsaka applicable yung sinolve natin sa yung example 8.2. Mas mabilis dito yung pagka dito natin sinolve. So, hindi kailangan ng equation pag sinolve natin dito. Ano bang oras na? 8:45? Mabilis. So, siguro may 10 minutes pa siguro. Solving ko na to para itong sample first problem natin para may idea na kayo dito sa superposition method. May 15 minutes pa eh. Siguro mga mga 15 minutes. Kaya mabilis lang ang area method para may idea kayo. So dito sa example 8.4, for the cantilever beam in figure below, it is assumed that ito daw ay E, so given na, tsaka yung I. What value of P will cause a 1 inches deflection at the free end? So magde-deflect daw to ng 1 inches. So ano daw magiging value ng P nyo? So ibig sabihin, may baba yan kasi nga downward lahat eh. So drawing ng elastic curve. Yan. So meron tayo dito ng deformation na 1 inches. So madali lang ang tangent, ang area method pag cantilever beam. Kasi pag cantilever beam, alam natin na yung slope doon sa fixed and zero. So pag sinabing fixed and zero, yung horizontal line nun ay yung kanyang tangent naka-horizontal. So pag hino-horizontal ko yan, yung slope natin sa point C, yan. Yan. So yung slope yung tangent niya sa C, or slope, horizontal. Yan. So pag kinuha ko yung tangential dun sa A, ito na yung A natin yung deflected. Yung tangential sa A. Yan, sabihin natin ito yung slope kasi para hindi siya nakano eh. Ayaw. So pag kinuha ko yung tangential sa A with respect sa joints sa tangent C, so mangyayari kasi yung tangent sa A with respect sa point C. So maliit na lang na letra para hindi kayo magulo. Yan. Equal lang din yan sa 1 inches. Papansinin nyo. So pag cantilever kasi yung tangential ay nag-equal sa
equal lang din sa displacement. So, ganun pag cantilever. Kaya napakadali yan. Pag cantilever ang given, ang may pinakamadaling method ay area method, yung area theorem. Kasi nga yung tangential dun sa point na yon with respect to sa fixed support ay equal lang din sa displacement. So, kagaya ito, yung tangent sa point A with respect dun sa slope o tangent sa C natin, ay sa C ay equal lang din sa 1 inches. Sabi nga sa problem, di ba? Sabi sa solution kay theorem natin na yung tangent ng A with respect sa tangent ni C ay equal lang sa area ng AC times centroid from A. Yan. Centroid tayo from A. So, pag ganyan, pwede kayo mag-superposition method. Magdodraw muna kayo ng theorem nung superposition method. Diba sa superposition method, mag-assume tayo ng value. Mag-assume kayo ng, mag-assume kayo kung nasa saan yung fixed end, ililipat yung fixed end. So sa akin, pwede tayo dito mag-fixed end. Pwedeng dito, pwede rin namang dito. Kasi pag dito, yung mga unknown problem, yung mga equation, yung parabola, yung triangle, automatic nasa jam na agad eh. So, para maiba naman, dito ako sa joint C, sa fixed na. Kasi para hindi ko nakukunin yung support conditions. So, hindi ko nakukunin yung support conditions dyan. So, para hindi ko nakukunin. Kasi pagka doon ako sa joint A na consider ko yan as fixed support so kukunin ko pa tong moment tsaka yung shear. So, hindi ko na nakukunin yan. Pagka consider ko na yung joint C at fixed support. So, by superposition method, moment diagram, yan. So, alam ko yung P ay 90, magpuproduce siya ng triangular, ano to? So, ang mapuproduce niyan ay triangular loading. Triangular moment diagram. So, first degree lang. Pag ganyan na, pag concentrated load. So, kung nagawa nyo naman yung assignment nyo, magagawa nyo na rin tong moment diagram by superposition method. Yan. Sa P. Dito yung P. So, by triangle din yan. Kasi nga P lang. So, yan ay negative P. Yan. So, magiging moment yan, 90 times, so negative. So, negative 90 times 4 times 6, 4 plus 6, 10. So, negative 900, ganito, pound, foot. Then, ganun din sa kabila. So, magiging negative 6, P. 6P. So, lalabas ay pound. So, feet na lang matitira kasi wala pa yung pound. So, makukuha na lang natin yung mamaya doon sa area, sa pag sinubstitute natin value. So, with respect to ang hihanap natin kasi centroid, pamula dito sa A. Yan. So, kailangan kunin natin yung centroid ay pamula doon sa A. So, yung centroid ng triangle, nandito. Centroid ng triangle, nandito rin. Yan. So, applying tangent A over C. So, alam natin yung tangent A with respect dun sa tangent C, 1 inches. So, substitute ko na. So, equal lang yan sa area nung between A to C. So, yung area niya, ito lang naman ang triangle at saka yung dalawa. So, pagsamahin natin. So, yung negative dito, lagay ko kasi nga downward yan. So, lagay nyo yung negative. Negative, yung area ng triangle, 1/2 times base na 10 times height na negative 900. So, ang unit niyan ay pound. So, pound. Hindi ko pala multiply ng moment arm. So, yung kanyang centroid. So, di ba ito? So, base doon sa 1/3 yung jam. So, ito, pamula sa tip. Sakto na sa tip. So, 2/3 yan.
So, 2/3 times base na 10. So, ito ay pound feet square. So, kung mapapansin nyo, pound per feet square to. So, convert ko siguro ito mamaya na siguro. O pound feet cube pala, sorry. Kasi dalawang beses natin multiply ng base. So, nagiging pound. Kasi pound foot na to eh. Pound foot na to. Tama ba? O tama, kasi nga meron siyang ito yung base feet. So, ito yung feet. Ay, lagay ko na lang para tayo ito. Pound feet. Tapos ito ay feet. Game pound per cube. Lagay ko na lang muna. Then meron din tayong triangle uli. So 1/2 times base na 6 feet times height na 6p. So nilagay ko na din yung negative sign na may feet din. Multiply by distance. So ang distance niyan, ang moment arm niya with respect sa centroid ng triangle ay so 4 plus 2/3 times 6. So, 6 feet. So, ito nalabas yan ay feet. Yan. So, convert ko muna siguro itong inches sa feet. So, alam natin, 12 inches, 1 feet ay equal sa 12 inches. So, para makakancel out natin. Para lumabas mamaya, para makakancel natin lahat ng feet. So, makakancel lahat ng feet dyan. So, matitira na lang ay pound. Yan. So, ito yung may ano. So, ilan ba to? So, tanggalin yung negative. So, ito magiging 1/12. 1/12 magiging feet. Equal to, so ilan to? So, negative 10. Ba't naging negative to? Nilagay ko yung negative sign. Times 900. Negative 3,000 pound per foot. Ano sa kanya? So, i-multiply pa pala natin yung EI. So, may EI pa yan. Nalimutan ko yung EI, sorry. So, kunin ko muna itong yung buo. So, ito nga pala yung tangent nga pala yan. So, may iba tangent EI over ito. May EI pa nga pala tayo. Hindi ko pala nilagay yung EI dito. So, kung babalikan nyo, meron niyang EI. So, pwedeng ganyan, lagay natin yung, kasi moment diagram lang yung ginawa natin, di ba? So, meron dito, pwedeng ganun na, EI na lang dito. Tapos, transfer ko na lang dito yung EI. So, kasi moment diagram ng superposition ginamit natin. So, EI ko na lang dyan. Substitute ko na lang din dito yung EI. So, yung EI natin, so, dito siguro. Dito ko na lang lagay sa labas. Times 1.7286 times 10 to the 6. So, yan ay PSI 10 times 15.6 inches to the 4th. Ganda pala, naka-inches na lang muna.
Tapos ito na lang i-convert sa feet. Kasi mahirap pagka ano. Kasi naka-PSI eh. So, pwede rin naman parang feet. So, inches, 1 feet. So, ito, naka-pound per inches squared. Pound per inches squared. So, matitira dito, makakancel ngayon yung, makakancel tong inches squared. Matitira dito squared. So, magiging cube na lang ito. Cube. Ayan. So, makikita nyo, lahat naman ito naka-feet cube. Tapos ito naka-feet cube. So, para makancel natin yung mga lahat ng feet cube. So, negative 1 multiplied by 172.86. So, di-divide ko na lang yan ng ano. O, ito na lang kayang kabila. So, pen ko lang ha. Ako, mag-alas na pala. So, tuloy ko na lang next week. Save ko na lang dito. Tatagalan pala tayo, matagal pala. Tuloy ko na lang next week, mag-alas na pala. Okay lang? Alas na pala. Okay natin. So, quick ano lang, mag-attendance ako. Hindi, tama pala. 50 lang ba tayo? So, ano lang kasi yung conversion. So, may walang, so sino yung wala? May isa na uling wala. So, ano kaya, ano ko na lang. Kindly, ano quick attendance lang. So, si Alba, pa-click na. Si Aldovino.